So kaya, kung makikita mo talaga, itong mga akusasyon, saan sila nanggaling, di ba? Kumbaga, bakit ngayon lang? Bakit for the past years, ito, very smooth ang kingdom. So, alam niya na bakit. Ay, alam naman natin, attorney. Oo Ngayon, nga, no? binabaha ang halos lahat po ng Yun. ating bansa. Baka may panglihis ata. Ito na yata yung panglihis yun nila. eh. Yung issue tungkol nga kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Alam naman natin na until now, mula pa 2021, hanggang ngayon ay hindi pa po nako-convict, hindi pa po napapatunayan yung kanyang kaso laban po sa kanya. Kaya napakatagal kung matibay po yung kaso, attorney. Siguro, dapat noon pa. Oo. Di ba? Noon pa. Pero hanggang ngayon ay pinapatagal pa. Bakit Tsaka pa ang pinapatagal? delikado pa dito, attorney, yung mismong nanumpa na itataguyod ang saligang batas. No? At sila rin yung inatasan na gagawa ng batas. So kung itataguyod mo yung saligang batas, dapat sumusunod ka sa proseso ng batas. Pero parang nabanggit nga, hindi pa nga convicted si pastor. Pero bakit ang lumalabas sa kanilang mga bibig? Bakit ang lumalabas sa kanilang komento? Parang may kasalanan ng nagawa. Akala ba natin na sila ay nanumpa sa ilalim ng saligang batas? Dito mo makikita ang mga taong ito na mga incompetent sa kanilang mga posisyon, attorney. Oo nga, kilala ko yan. Oo nga, di ba? There's always a presumption of innocence. Basic yan sa constitutional laws. Constitutional right yan ng bawat mamamayang Pilipino. Di ba? In fact, dapat nga may due process pa. Dapat nga, pinakinggan mo pa. Kahit before nangyaring lahat ito, pero mayroon ng trial by publicity ang ginagawa eh. Kasi kung, yun nga, hindi lang masyado natin madiscuss yung kaso dito kasi baka masubjudice tayo. Pero kung makikita mo talaga, yun lang talaga ang hiling natin eh. Stick lang sa law. Diba? Walang political color, wala lang sigurong political oppression, intervention, but instead, dun tayo sa due process. Lalo-lalo na yung right to life, liberty ng tao ang nakasalalay. Tsaka ito mga misyonary to, ito mga anak to ng Diyos. Si pastor at tsaka yung mga kasama niya na for ilang years, nakadedicate lang ang buhay para sa Ama lang, sa service lang ng Ama. So, tapos ito, may conviction. Ito na lang kung hindi na masyado natin i-elaborate sa case, doon na lang ang 16-day siege na lang na ginawa. 6,000 pulis. Andun na nakatira na mismo sa KOJC Central Headquarters. Kung talagang may isa na lang biktima ng human trafficking, sana kahit sa first day pa lang may sumama na sa kanila. Oo. Dapat. Diba? Kung naalala nyo, yun na lang talaga. Wala na tayong dapat pag-usapan, latagan ng ebidensya, yan na lang. Kasi kung talagang ikaw, biktima ka ng human trafficking, na kung ano-ano na lang ang pinapahid nila kay pastor, may mga tanim witnesses pa, may nag-recant nga, di ba? Dahil walang sumama walang naniwala sa mga pulis, sa mga otoridad. Kaya nagtanim na lang sila, attorney. Oo nga, di ba? Para may palabas sila na may naniwala. Oo. Tanim witness. Pero tingnan mo, 16 days. Kaya pinapalayas, imagine, kung talagang takot na takot tayo, hindi tayo makapag-celebrate nung ating 39th anniversary nung September 1, 2024. Pero imagine yung resilience, ang love, ang loyalty ng lahat ng Kingdom citizen. Kung hindi ganun si pastor, hindi ganun ang pag-alaga ni pastor, hindi ganun ang pagturo ni pastor sa bawat Kingdom citizen, about sa Word of God, about sa humility, about sa obeying and following the footsteps of our Almighty Father, our Lord Jesus Christ. Sa tingin mo, may mananatili doon sa 16 days? Wala talaga. Pero nakita nyo, ganun ka-worse ang ginawa nila. So kahit hindi na tayo maglatagan ng ebidensya, kasi kung ano lang talaga, kung may isang araw makapag-present tayo kung anong nangyayari sa loob ng korte, kung pwede lang i-publish, no? Kung anong nangyayari sa mga cross-examination doon sa korte, talagang matatawa kayo. Pero dahil nga sa subjudice, yan na lang po. Yan na lang ang ating ipakita. Oo. Diba? Proof na yan. Oo. Kung sino man yung may mas
may personal knowledge. Yes. Alam mo naman, madalas sa mga testigong pinapakita po nila, wala po mga personal knowledge. Ayan po, dito sa KOJC, nakikita po ninyo, ikaw mismo, Attorney K, di ba? Napapatunayan po ninyo yan na talagang si Pastor ay wala pong kasalanan sa ginagawa. Yan po yung dapat na itong lahat ay parte lamang ng persecution. Simula't simula pa. Dahil po sa mga ginagawa pong, sa mga improvement na nangyayari. Baka marami siguro nagsiselos dito ay kay Pastor Attorney K. Alam mo naman, di ba? Napakagandang kingdom. Napakagandang Yes. plano. O sino ba sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga leader natin ngayon, ang nagpapakita na ganyan yung vision para sa Pilipinas? Tsaka maraming nakakaalam Oo. na matagal nang nabasura yung Oo. kaso tapos bigla na lang nabuhay. Oo. No? Ang kaso. Kaya magtataka ka dito at hindi mo maiwasan na ang conclusion niyan ay magkakaugnay ang lahat dahil sa mga political persecution na nangyayari, no, dito po sa ating bansa. Makikita nila yun, sino bang malimit ngayon na nape-persecute, nasasampahan ng kaso, narereklamo, Yes. nakukulong? Sino ba sa tingin ng ating mga kababayan, kitang-kita malinaw na malinaw ang mga pangyayari, Attorney K? Yes. Kung sino pa yung gumagawa ng mabuti, Attorney Admar, ayun pa yung ginigipit, inuusik. Alam naman natin na si Pastor mula't mula pa ay talagang kontra, no, sa mga korap, sa korupsyon, kontra sa mga teroristang CPP, NP, NDF. Dahil alam natin, yung pangre-recruit na ginagawa po nila sa mga kabataan, dinadala po sa bundok at inaarmasan, yan po ang nakakasira po sa kanila. Iba po dito sa kingdom, yan po yung turo. Yan ang binibigay, yan ang training na ibinibigay po ng ating pinakamamahal na pastor sa mga kabataan. Saan ka makakita isang kabataan mula pagkabata, tinuruan, supplied lahat ng kanyang pangangailangan, pagkain, pananamit, tahanan, tapos papaaralan ka pa, libre pa yan, attorney. Tapos at the same time, ituturo sa iyo mga salita ng Diyos. O, sino ba ang ayaw niyaan? Yung mga ayaw, alam naman natin, si Satanas lang, attorney. Yung mga kampon lamang, no, ng kaaway. Yun po. Pero ito po nakikita natin ngayon na si Pastor ay ginigipit ng mga kalaban. O, saan ba kayo papanig? Sa kalaban ba kayo? O dito kay Pastor Kibuloy na lumalaban sa korupsyon, lumalaban sa mga teroristang grupo, sa CPP, NP, NDF, lumalaban sa lahat po na nag-aalipusta sa mamamayang Pilipino. Di ba? Attorney, hindi lamang KOJC ang iyang pagmamahal niya. Marami pong Pilipino at higit sa lahat, kahit anong rasa, ay talagang minamahal at wini-welcome po ng ating pinakamamahal na pastor. Kaya nakikita natin na yung gawain, paglilingkod ng ating pinakamamahal na pastor, attorney, ay hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Yes. From Davao City to the world. Sino naman ipapadala mo doon? 'Di ba? Yung mga missionary workers, 'di ba? Yun yung mga magtutulong kay pastor para ipalaganap yung mensahe. Yun lang naman ang layunin po. Bakit po may mga missionary workers na naipapadala? Dahil po ang gawain ng kingdom ay buong sanlibutan, attorney. Yes. Totoo yan, no? Kaya nga, sabi dati ni Pastor, kung gusto mong malaman talaga, kasi may ibang, may iba-ibang boses, may iba-ibang opinion, kung totoo ba talaga si Pastor o ginawa ba talaga ni Pastor ito, yung mga akusasyon, sino ba talaga si Pastor. Sabi ni Pastor, simple lang talaga. If you want to have that sound judgment, malinaw po ang Word of God. You will know the tree by its fruits. A good tree will only bear good fruits. Bad tree will bear bad fruits. Yan lang po. Latagan na lang ng resibo. Ganyan po nakikita niyo po sa screen ninyo kung ano yung mga humanitarian activities na ginagawa ni Pastor. Since for ilang years, 20 years, 30 years, consistent po yan. At saka kung tumulong si Pastor, nakita niyo naman sako-sakong bigas, di ba? At saka hindi lang, Dami yan. hindi lang isang tao, 10 tao, lahat ng tao sa barangay na yan, ina-accommodate po. So, you will know the tree by its fruits. Wala naman nakukuha ang kingdom dyan At saka wala namang budget na binibigay ang gobyerno sa kingdom para lang tumulong dyan. Yan lahat po. Ang nangyayari, attorney, yung Kasi budget pastor sana para doon ay ninanakaw, inaangkin
Oo Kaya itong kay Pastor talagang tulong para sa mga kababayan, walang korupsyon. Totoo. So kaya nga, kung titingnan mo, minsan nakikita mo sa social media, ang nag-aakusa kay pastor, kita mo, i-compare mo, ano ba yung accomplishment nito? Ilan na ba ang napakain nito ng mga bata? Ilan na ba ang napag-aral ng mga bata nito? 'Di ba? Ano bang, ilan na ba ang nabigyan ng tahanan ng may accuser na to? 'Di ba? Latagan na lang ng resibo. Yun nga, mismo ang word of God na po ang nagsabi, you will know the tree by its fruits. Kaya kahit makikita mo talaga, kahit ano pa ang lahat ng mga akusasyon na tinatapon nila kay pastor, tingnan mo, nakatayo si pastor, hindi natitinag, patuloy pa rin ang growth ng kingdom. Patuloy pa rin po yung kanyang mga salita na siyang tanging source ng strength ng bawat kingdom citizen, na kaming lahat, ang goal namin ay maging katulad po ni pastor, maging anak ng Diyos na talagang seryoso sa pagtulong, seryoso po sa spiritual business ng ating makapangyarihang Ama, ang ating Panginoong Hesukristo. Doon po nakatutok, katulad po ni pastor na aming modelo. So kung masamang tao si pastor, sa simula pa lang, pagkawala ni pastor, wala na rin siguro yung mga kingdom citizens, nagsiuwian na. Siguro nag-stop na rin yung pagtulong sa mga nasalanta, sa mga batang nasa mga abandoned children, nasa lansangan. Pero hindi Ang turo ni pastor, patuloy po yan, andito na po yan nakatanim sa puso at isipan. So balik tayo sa mga nag-aakusa, ano bang accomplishment nila? Ano bang mga bunga nila? 'Di ba? Kumbaga kung sa ano pa, wala silang mga moral Wala sa ascendancy 'Di ba? Oo, Wala sa katiting Walang talaga. karapatan, kumbaga, Oo attorney. nga, Tsaka kung titingnan mo, sila na nasa gobyerno, no, dahil sila yung mga nagpe-persecute nga dito kay pastor. Kung tutuusin, kung talagang napakagaling nila, napakayaman po ng ating gobyerno, no? Magkano yung budget natin? In fact, sa susunod na taon, 7 trillion daw po yung nakawin. 7 trillion daw po yung ilalaan na pondo para sa national government. Napakalaki nito. Kung kagaya sila ni pastor o kung mas magaling pa sila ni pastor at kung mas mabuti sila sa tingin nila kumpara kay pastor, napakalaki na ng kanilang output. 'Di ba? Makikita na 'yan at hindi na magrereklamo si Juan de la Cruz. Ito pa nga na talagang pinagkasya sa abot ng makakaya ni pastor, katuwang yung buong membership ng KOJC, hindi lamang nag-limit doon sa KOJC community ang tulong, kundi lumabas pa at hindi lang lumabas pa dito sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Yung ating gobyerno na trilyon-trilyong piso, hindi nga nila mahuli-huli dahil baka kasabwat din yung mga mismong magnanakaw na trilyon-trilyong piso na nga yung nawawala sa atin. Eto pa na tumutulong para maibsan yung paghihirap ng ating mga kababayan na dapat i-duplicate nila, dapat suportahan pa nila, dapat magtanong sila, paano mo ba ginawa yan na pastor na naabot mo yan kahit na meron kayong sariling KOJC community pero hindi ka nagdalawang isip, dapat nga magtanong sila pero hindi nila ginawa. Diyan mo makikita kung sino talaga ang mabuti at masama sa kanila. Oo nga. At saka may naalala din ako, no, na shinare din ni pastor. Sabi nga niya, na God is going to bless you in front of the people who broke you. God is saying to you today, they thought the pain would destroy you. They thought the rejection would silence you. They thought the betrayal would leave you empty. But they didn't know the Father is always with you. So what tried to break your spirit will become part of your testimony. The same people who overlooked you will witness the favor, the peace, the restoration I placed on your life. So I'm not bringing you back stronger so you can seek revenge. I am healing you so completely that your growth will speak for itself. The tears were not wasted. The waiting was not punishment, and the pain did not cancel your purpose. So you see, I am preparing a table before you in the presence of those who doubted you.
You will smile again, you will rise again, and the blessing that is coming will remind everyone that the Almighty Father's hand was always on your life. So nakita mo talaga, no? So kahit ano pa po ang itapon ninyong mga akusasyon, lalo na si Satanas, na inggit po sa katagumpayan ng hinirang na anak, si Satanas na gusto pong sirain ang lahat ng achievement, lahat po ng tulong na ginagawa ni Pastor. Ito po, yung hindi lang po sa kingdom, no? Kahit sa Pilipinas at saka sa buong mundo, inggit po talaga si Satanas. Kahit po anong gawin nyo, wala na. Hindi nyo po matitinag si Pastor. Dandil na po si Pastor. Kasi yun na po ang buhay niya. Kumbaga, kahit ano pang mo, akusasyon na itatapon mo, sabi nga ni Pastor, yung gold, yung diamond, ay mananatiling diamond. Diba? So, ganun po ang buhay ni Pastor. Kahit nga nasa kulungan, patuloy pa rin po yung latest na birthday celebration ni Pastor, which is ever since po nakadedicate na po yan na magiging birthday din, lalo na mga destitute children. Kasi marami po sa ating mga kabataan ngayon hindi nakapag-celebrate ng birthday dahil po sa kahirapan. Dahil po kinalimutan na sila ng gobyerno na busy po sa impeachment, na sana yung perang yan, inilaan na lang para sa pagtulong sa mga bata. Pero tingnan nyo, nakalimutan na sila. Hindi po si Pastor. Kahit po na inipit na, kahit na po nakinulong niya na si Pastor, pero andyan pa rin po si Pastor. Tsaka, Attorney Kay, si Pastor, walang